Ayan. Kaya pala dito nag-i-stay sa ilalim ng manukan. Marami tayong hito dito sa ilalim Parang lumaki na nga sa lahat ng natatapon nito mga manok natin kumakain kasi sila. Sinasalo ng ating mga hito lahat ng natatapon nila. Ang galing. Nakakatawa mga kabokalos. Ayan. Nakita niyo ba? Magpapakain kasi tayo ng ating mga sisiw dito sa taas. So yung mga natatapon nila. Ayan. Kaya pala dito nag-i-stay sa ilalim ng manukan. Marami tayong hito dito sa ilalim Parang lumaki na nga sa lahat ng natatapon nito mga manok natin kumakain kasi sila. Sinasalo ng ating mga hito lahat ng natatapon nila. Ang galing. Ang galing ng hito mga kabukal. So talagang unti-unti nagwo-work na yung ating sistema. Yung ating kung tatawagin nga natin ay chicken phonics kasi nga may manok tayo, may isda, and then may aquaponics tayo sa labas na naka-connected din dito. And ayan so wala pong nasasayang. So ito pa lang ang mga ito, kahit hindi ko nabigyan ng floating pellets, kaya lang okay lang din naman yun para supplemento. Kasi yan nagkakainan yan pagka gutom mga kabukals. Yung mga hito na yan, kaya sila nagkakainan kasi gutom. Lalo na kung may shooter na yung malalaki na, yung mga nauna lumalaki, shooter ang tawag din yun yung nangagain ng kapwa nila hito na maliliit. Pero pag palaging busog daw yan, hindi naman daw. Kahit may shooter dyan, basta palagi silang busog, hindi naman mangangain. Nakakatuwa lang mga kabukals bibilis nila kasi bago lumubog yung crumble, kasi ito pinapakain natin bago lumubog yung crumble, kinakananan nila nakaabang na sila. Ibig sabihin ang dami talaga nila dyan sa ilalim na yan kasi walang tigil sa pagsalo tuloy-tuloy lang sa pagsalo mga kabukas hindi siguro yung mga ipot kinakain din nila. Yung mga lumalag na kunyari lumabas sa puwet ba, laglag sa tubig, siguro bago sumayad sa semento yun nakuha na nila. So lahat po ng lumalaglag dito galing sa ating brooder nga, ating mga manok na nasasalo na nila galing. Plus yung wala yung kiti-kiti, no chance mga kabukal, no chance. Wala, malinis tayo sa kiti-kiti. Wala man lang akong makita ng isang kiti-kiti. Kasi yan nga yung yung water yung crumble feeds nga nasasalo nila lumulubog yun. Kasi ganyan kasi kumain yung ating mga manok, kaya meron sila mahabang pakain ng ganyan. Kaya kinakain nila mga kabokals crumble. Yan. Wala na. Kain, sige. Tapon nyo itapon. Itapon. Ayun pa, meron pa rin may mga umaangat-angat pa rin Nakakatuwa lang tignan mga kabukas. Mas lalong nakakatuwang tignan niya pag malalaki na. Kasi talagang nag-splashing na yung tubig niyan. Pag malalaki na yan, nag-aagawan na yan. Nag-splash na yan. Tsaka by that time nga na umuulan-ulan na, itong fish pan natin, mare-replenish yung tubig niyan. So
So maaring luminaw na po, makita na natin sila. Kasi yung pong plano nga sa previous vlog ko nga, sabi ko, di ba, papapasukin natin lahat ng mga tubig ulan dito na nagagaling sa bubong niya. Tapos may overflow nga po tayo sa dulo. So ano lang, parang running water po na pasok ka ng pasok dito, tapos lalabas po ng lalabas yung excess. And then at the same time, yung motor natin nagtatrabaho pa rin yung ating submersible pump. So malilinis naman, malilinis yung tubig. And then ang gagawin ko dyan, sasalukin ng net yung ilalim para makuha natin yung mga debris ba. Tulungan din natin, bibili ako ng pang scoop na net na malaki na ano, tulungan rin natin sila para malinis din yung tubig. Ngayon lang kasi hindi tayo makaporma kasi wala, limitado ang ating water source. Kaya lang ang kinatutuwa ko naman sa poso natin mga kabukals, kahit ganito kasagsagan, yung ibang mga poso rito nagkatuyuan. Doon sa may mga sa kabila natuyo daw yung poso niya eh. Si Andrew sobrang hina na yung kanyang poso, kaya nga nagpabalon siya. Yung sa ating mga kabukals, hindi nagbago. Hindi lumakas, hindi rin naman humina. Yun naman ang kagandahan sa poso natin. Walang pagbabago, hindi katit. Hindi lumakas, hindi rin humina. Yun. Okay na rin. May nabibili pong timer na isa, parang adapter timer siya. Ewan kung alam niyo ito mga kabukal. Si Andrew meron nun eh. Natanong ko nga sa kanya yung link eh. Timer po siya na adapter sa saksakan po ng kuryente. Tapos doon mo isasaksak yung motor. Kunyari, tatimingan mo. Kasi nga yung ating poso, every 20 minutes nagkakaroon yan. So kunyari naubusan siya, nakakalahating ganito, kalahating ganito na puno niya, ganun yun eh, kalahating ganito, tapos mauubusan niya, magpapahinga niya mga 20 minutes magpapahinga, 20 to 30 minutes. Pag pinagpahinga mo niya siya matagal, mga 2 oras, napupuno niya isang ganito. Pero pag yung mga 20 minutes na pahinga lang, kalakalahati lang ang niya. So plano kong bumili ng ganun. Tapos bibili tayo ng malaking drum, yung plastic na may frame na bakal. 7,000 yata isa nun eh, diyan sa may Angat. So magaganon na lang tayo. Tapos may timer tayo, di ba? Pagkagabi kahit tulog ako, nag-iipon siya. Lang siya, every 20 minutes bumubukas siya. Tapos sa timingan mo siya, kunyari 5 minutes siyang tatakbo. Orasan ko yung capacity niya kung hanggang kailan siya daw ubusan, kung ilang minuto siya bago maubusan. Yun ang i-set natin. Tapos every 20 minutes or 30 minutes tatakbo siya, ganun. Yun na lang ang gagawin natin mga kabukal. Sabi ni Andrew, parang 400 lang daw po yung ganung timer sa sa online. So, 'di ba, instead of gumastos tayo ng malaki sa pagpapagawa uli ng poso or pagpapalalim, yun na lang kasi working naman siya. Ito, kasagsagan ng tag-init meron pa rin tayong tubig. So, kumbaga practicality mga kabukals. May paraan naman. Ganun din naman ang outcome nun. Meron lang tayong malaking imbakan ng tubig. O sa araw, siguro yung ganong kalaking sapat na sa buong araw natin. Yung ganong kalaking imbakan. Tapos ipon uli sa gabi. Ganun lang pong gagawin natin. Pero ngayon, tag-ulan, medyo hindi masyadong magastos sa tubig. Lalo na sa fish pond kasi hindi na kailangan lagyan ito. Actually ito hindi ko nilalagyan mga kabukals, hindi nagbabawas ng tubig itong fish pond natin. 3 araw ko na hindi nilalagyan ito. Permis po ang laman ng tubig ng fish pond natin. So hindi siya nagbabawas. Yun din ang isang kagandahan dito sa fish pond natin. Hindi talaga siya nagbabawas. So nakakatuwa talaga yung ating mga Dito meron din Ay kasi ayun. Pero mas ayun meron, nakita niyo mga kabukals. Kasi nagtatapon din ito mga to. Ayun nakakatuwa. So sa mga tira-tira lang po ng ating mga manok pala, ay lalaki na ito ang ating mga ating mga hito. Sa mga tira-tira pa lang Parang mga kabukals, bigla na naman nag-spark yung aking idea, di ba? Nag-spark na naman yung aking idea. So
hito mga kabukals. Dito natin sila i-grow out. Grow out sila 4 to 5 months. Malaki na yan. Tapos magpapagawa ako ng separate tank dito. Dito palalayasin natin si Hope. Dito mga kabukals, magpapagawa ako ng siguro dito mula hanggang dito hanggang dun sagad. Concrete din siguro. Ito yung pinakaano natin. Dito natin sila ilalagay pagka harvest size na sila, yung ilalagay lang natin sila dito ng mga isang buwan siya bago sila i-harvest para ma-cleanse out yung kanilang sistema. Siyempre dito may mga pupo na manok, 'di ba? May mga pupo ng manok dito. Hindi maiwasan, kakain ng pupo ng manok 'yan, ipot ng manok. Ayan. Alam mo mga kabukals, kahit sabihin mong ipot na manok, feeds naman ang kinakain ng ating mga manok. So parang ano pa rin yan eh. May feeds pa rin yung yung ipot na manok na ilalabas nila eh. And then, yun nga, hindi naman natin siya basta-basta ha-harvestin na paghango diyan sa tubig na ganyan eh, iluluto kagad natin. Yun nga ang plano ko, magpapagawa tayo ng separate concrete tank doon. So, grow out ang gagawin natin. Tapos, ang maganda rito kasi malilimas natin sila dito eh. Talagang makukuha natin sila, every single one makukuha natin dyan. Unlike sa mud pan, may matitira at matitira, hindi lahat na harvest. Dito kasi, i-drain lang natin yan. May motor tayong pan-drain. Ayun, no? Itatapon lang natin ang tubig lahat. Yan, tatapon lang natin ang tubig lahat ngayon. Magagawa lalo na kung tag-ulan, madaling gawin yun kasi ito, meron tayong mga sahod ulan. I-drain natin. Tapos, di ba nakuha na natin sila lahat, nailipat na natin doon yung mga pang-harvest natin sa separate tank natin. Lilinisin natin, walis, i-scrub out natin lahat ng mga debris. So para malinis siya, parang ganitong bagong semento siya, di ba? Madali lang naman yun. May mga pala naman na lapad, papalahin ng ganyan, wawalisin. Tapos saka papapasukin uli yung tubig ulan, katulong po yung ating napakalakas na poso na maaasahan naman, di ba? Maaasahan naman. So sa tag-ulan madaling gawin yun, pero sa tag-init magagawa pa rin natin kasi sabi ko nga bibili tayo ng timer, yung nabibiling timer. Plano ko bibili nga tayo ng tangking malaki na yon. Puti yung Colorado tank mga kabukals, ako na-picture out. Ito wala na to, hindi ko magagamit ito. Ito wala na yan, ibebenta ko na nga rin yung mga kabukals. Baka may gustong bumili mga kabukals, hindi nagamit yan, no. 6.3 pagkakabili namin dyan, bibigay ko na lang 3,000 mga kabukals, 50% discount. Hindi po nagamit yan ha. Tapos may mga takip yan, tinakpan ko yung mga butas nyan. Yan. Ito kasi dapat yung automatic to eh, yung pagka bumabasa sa level na pack under yung motor, kaya lang hindi uubra sa motor natin, hindi uubra sa poso natin yung ganyan. Ang uubra dito timer mga kabukals na nakasaksak sa electric outlet. Pack, may oras siya kasi kabisado ko na siya kung kailan siya mawawalan. Kabisado ko na kung ilang minuto ang kailangan niya para makarecover siya. So di ba, yun lang naman yung kailangan mo sa timer eh. Yung kailangan kabisado mo kung kailan siya magkakaroon ulit ng tubig at kung ilang minuto siya nakapagbibigay. So may tangki tayong malaki doon. Dito ko nga pala ilalagay yun sa tabi niya. Dito. Yan, pipinahan lang natin yung ating door coconut dito. Dito siya nakatas. Itataas natin yun na parang tangke. Naka-elevate siya. Papagawa ako ng paa kay Kuya Greg na naka-elevate siya. Tapos may hose yun mga kabukals eh. May labasan yun, no? May hose. Pwede natin magrekta ng hose doon. Pwede tayong magpapunta ng hose doon sa kusina, sa CR, gano'n. Gano'n po mangyayari. Tapos every night po yung refilling niya. Yan mga kabukals. Yung ating mga bagong sisiw. Ay, may bagong pisa nga pala ako ron. Ito. Ito. Yung tinapon nyo na. Tinapon nyo, kinain nyo. Teka nga. Mukhang kinain nyo. Ay, mukhang tinapon nyo na. Andito yung mga kulap po sa ilalim. Tingnan natin. Ito mas pinoong Integra 1000 ito binibigay natin dito sa mga to. Yan. Meron tayo idadagdag dyan. May bagong namimisa doon.
Yan. Pagkagabi, nilalagyan ko ng karton, sinasapin ako ng karton yan. Lalo na mamaya, isasama ko yung mga bago namimisa dyan, doon sa incubator. May bago tayo namimisa doon sa incubator eh. Isasama ko dyan mamaya. Sasapin na natin yan. Tapos yung incubator natin mga kabukals, ililipat ko rito. Dito sa ibabaw. Eh yan, ano yan eh. Napalagyan ko naman ng bulkasi lahat yan. Wala na tumutulo dyan. So dito ang incubator natin kasi nandyan yung mga saksakan natin. Yan. Ayan, di ba? Talagang mamamaximize natin itong area ng ating aquaponics fish pond sa ating mga manok. Ang maganda kasi dito mga kabukals, hindi na tayo problema sa ipot nila na nag-accumulate, nilalangaw, nangangamoy. Pagbagsak sa tubig, dissolve kagad siya. Tapos kinakain pa siguro ng mga hito natin. Pag kung nasa lupa yan, yung ganyang kalalaki, kung nasa lupa yan, eh ano, malakas na rin mag-accumulate ng ipot yan. Tapos malangaw na rin, saka maamoy na rin yung mga ganyan. So yun. So naisip ko, dito ko nila ilalagay lahat. Tapos yun nga, sa tag-ulan, lalagyan na natin yung battery cage. Lalagyan natin ng manok yung battery cage para konti na lang yung manok na nandito. Ang goal ko nga kasi mga kabukals, as much as possible, konti na lang yung manok na nasa lupa. Para, kasi yung langaw saka yung pangangamoy. Kasi si partner, lalo na pag natin si partner, medyo, alam niyo naman, dialysis patient, saka na i-infection yung kanyang catheter. Prone siya sa infection. So, gusto kong i-minimize yung amoy saka yung langaw dito sa area natin. Kaya, isa rin po sa dahilan to kung bakit nagpagawa tayo ng ganito. Pero ngayon, yun, nagagawa na natin unti-unti. So, di ba, na yung aking plano na unti-unti ko nang na ma-materialize ba tawag doon, o na ma-materialize na natin unti-unti. So, yan, pagka inaibalik natin yung ibang layers natin dyan, sa tag-ulan, pagka nag-ulan na nga, yan, magpo-produce na ulit tayo ng table eggs. Ayan, siguro ito lang magagamit nila kasi ito 98 yata ang laman yan eh. Yan, 98 ang laman yan. Hiniram ko lang kay Sir J. Yan, shoutout kay Sir J from Saudi Arabia. 98 yata ang original na laman yan. Kaya lang apat-apat yun. Eh, yung mga layers natin eh, parang nasa 70 lang naman yata yan. Tapos magtitira pa tayo ng mga breeders natin dyan. So, hindi lahat yan papasok sa battery cage. Magtitira pa tayo ng breeders yan. So, yun lang magagamit talaga. Yun lang. Kasi, hindi naman natin lahat ilalagay yan. Magtitira tayo ng breeders para tuloy-tuloy pa rin po yung pag-produce natin ng mga pamalit natin. Ayan. Ito mga pamalit yan, mga kabukals. Yung mga yan. Yan. Marami tayong mga babae dito. Yan. Ito. Ito babae yan. Yan. Itong isang ito siguro yung magagamit na natin sa mga pag meron na dyan siga na kailangan nating ihiwalay, dito na ilalagay na siya rito. Ito na magiging holding area niya. Hanggang sa lumaki sila, hindi na sila ipip-free range. Kasi alam niyo mga kabukals, mas prone sila sa sakit, sa totoo lang, lalo na pagkatag-ulan. Yung batch ko dati na, 'di ba, ang dami ko mga sisiw na pinawalan ko sa ilalim. Nagkakasakit lang lalo. So mas sila dito, mas safety pa sila pagka naka-cage sila ganito. And then wala silang nasisinghot na ipot, ammonia. Wala silang sisinghot, malinis yung kanilang kinalalagyan. Secured sila sa ulan, saka sa init. Ayan, ito maglalagay tayo ng sunshade dito para sarado din yan. Parang pananggalang na rin sa ulan at saka sa init. Yan, ganyan. Yan, ganyan. Umorder na ako sa online. Ganyan. Papalibutan natin to hanggang dun. Isasara natin to sa sunshade. Tapos itataas na lang. Ditaas na lang siya pagka pwedeng itaas. Ayan. So ito magagamit pa natin ito. Meron pa tayong dalawang ganito sa labas na pwede natin gamitin. Kaya lang wala na tayong paglalagyan dito kasi ginagamit nga natin itong side na to sa brooder natin. Makain pa ba kayo? So yan mga kabukals, looking good po yung ating mga planong ginagawa. Yung ating mga silipin natin from here.
Yung ating ang dami kong talong, oh. Ang dami kong talong. Kaya lang si Mother, nananakit ang tuhod. Nananakit ng tuhod. Nung isang araw, hindi makabangon sa kama. Uric acid kasi ang mga kabukas. Yan talong. Ako din medyo nananakitin yung aking tuhod. Kaya medyo nagminor ako sa talong. Dati araw-araw kami, nakaraan, araw-araw, isang linggo yata yun, puro talong kami. Ayan yung ating mga halaman sa aquaponics, looking good sila mga kabokals. Ayan, ayusin ko pa, naglalaylayan na, kailangan talian yan para ma-guide sila pataas. Pero 'di ba? Looking good. Everything is starting to fall into place, sabi nga. 'Di ba? Sabi ko naman, di natin susukuhan 'yan. And ito nga, may mga positive outcome tayo nakukuha sa mga pinagagawa natin na to. Ayan, isa rin palang maganda mga kabors na nandito sila, naka-battery cage, diba, tag-ulan. Madali lang yung management natin, saka protektado nga sila sa weather. And then yung pag-harvest natin, papapakain natin, mas madali. And then, hindi tayo na problema na magpapala pa tayo ng ipot. Hindi tayo problema na popondo na naman yung ipot, dumadami na naman yung langaw, bumabaho na naman. Kasi yun po yung mga na-experience ko nung last tag-ulan na naka-battery cage tayo dito, 'di ba? Lupa lang yan dati, 'di ba? Sa mga dati sa channel ko, lupa lang yan. Talaga nag-accumulate yung ipot kahit tambakan natin ng tambakan ng mga ipa. Wala, 2 to 3 days lang, wala na kagad yung tinambak natin na yun. And then ito nga, kasi ito na yung naging ano ko mga kabukal sila, yung tagal na nila dyan, mga kabukal sila, malakas na rin mag-ipot yung mga yan. Kaya nung hito. And then wala na sasayang na pagkain, wala na sasayang na pagkain sa kanila kasi kinakain ng hito. Ayun, ang bibilis And then ito lang isa palang problema ko sa mga kabukals. Nagka-clog yung ating tubo. Yung ating yung hose mismo, nagka-clog siya. So from time to time, kailangan bombiting ko nito. Binobombit ko ng power spray, hinuhugot ko yan, binababa ko doon. Pati yung gripo natin doon nagbabara kasi. Yung lumot or yung parang hindi ko alam kung lumot yun. Basta nanggagaling dito, dumi. Kaya nagka-clog siya, yan pong isang problema ko dyan. Pero yan, isipan natin ang paraan kung paano natin masusolusyonan yun. Pero syaga lang naman, 3 days, after 3 days, bombitin natin ito. May power spray naman tayo, binobombit lang natin yan. Para lumabas lahat ng dumi na naiipon sa hose natin. Yan. Pero yung biofilter natin, yun nga kaya nga hindi tayo po pwede sa mismong drum maglagay ng filter kasi malakas na magdumi mga kabokals. Mas maganda na yung ganun na nilawit ko yung lalagayan ng net. Ayun, nakita niyo. Nilawit ko yung lagayan ng net para hugot lang ako ng hugot, madaling linisin, hindi ko na kailangan tanggalin lahat ng laman ng drum. Ayan, kasi nga tayo hindi naman tayo normal na fish pan lang may manok tayo kaya asahan na natin yun na malakas dumumi talaga, malakas talaga dumumi. Yung sa normal na fish pan po, pwede po yun na nasa loob yung ating mga filtration materials nasa loob ng drum. Kasi pag isda lang naman yan, hindi naman yan ganun kagrabe magdumi. Kaya lang, since may mga manok tayo, expected na po yan na grabe talaga ang maintenance dyan. Mas mabilis silang magdumi talaga. Ayan mga kabokals, yan lang po muna aking mababahagi sa inyo for today. Maraming salamat sa inyong muling pagsama. Amazing na buhay!